Hi guys, nandito tayo ngayon kasi meron tayong interviewin na isang kaibigan at tatanungin natin siya kung ano nga ba ang mga special characteristic niya bilang isang future educator. Please welcome Jenilyn Araneta. Hello guys! Ayun po. Hello po. Kamusta ka naman? Okay naman po. Nakakaraos din naman sa pang-araw-araw na ginagawa. Ganun. Yung life mo bilang isang edu student, paano mo siya? To be honest, nare-pressure ako kasi syempre sunod-sunod ng mga ginagawa. Tapos, nasasabay-sabay pa sa pagpasa. Pero kinakaya naman. Hindi ka naman ba nape-pressure sa dami ng mga ginagawa mo bilang isang estudyante? May pressure syempre kasi hindi lang naman ako bilang estudyante, bilang SK din ako sa barangay namin. So, syempre nagkakasangga-sangga sa mga time na maraming ginagawa sa school, tapos maraming din ginagawa sa barangay. So, bilang estudyante siguro minamanage ko yung time ko, kung ano yung halimbawa kung ngayong araw, kung ano yung dapat ko gawin, ayun mo na sikasuin ko bago yung mga ibang bagay. Parang ganun, para hindi ako masyadong na-hassle, tsaka para di rin ako masyado na pressure sa time. Na-handle mo naman ba siya ng maayos? Lately, hindi. Kasi simula nung ayun nga, bilang nanalo ko ng SK, syempre maraming mga kailangan attendan ng mga seminars, tapos sa school maraming dapat ipasa. So lately parang nahirapan ako i-handle. Pero syempre, nung lately na, ayun nga, kakasabay-sabay na, parang nasanaya din ako na dapat pala na mayroon akong unahin na bagay na isang, na meron ako dapat unahin na gawin kumpara sa iba. Masaya ka naman ba sa ginagawa mo bilang estudyante? Masaya ako kasi syempre kahit na second choice ko tong pagiging educators, yung gusto ko. Actually, hindi naman talaga education yung gusto ko. Police talaga. Kaya lang, syempre dahil financial, syempre ako problema. So, itong second choice ko na to, ito yung pinili ko. Kasi sabi nila, mas mapapadali daw yung pag-aaral ko, pag education ako, tapos mag-aano ko na 4 years course, tapos mag-a-apply na akong police. So, parang naging foundation para maabot yung pinakapangarap ko. Pero kung hindi naman ako papalarin, syempre gusto ko din magturo ng mga bata. Kasi, mahilig din ako sa mga bata. Mahilig din ako turuan sila na kung ano. Ano naman yung may a-advise mo sa mga incoming college? Siguro piliin nila yung piliin nila talaga yung gustong-gusto nilang course, piliin nila yung gustong-gusto nilang kunin, yung pangarap talaga nila, sundin nila yon. So, para sa'yo, ano yung special characteristic mo sa sarili mo? Siguro yung pagiging confident sa sarili. Siyempre, di ba, bilang estudyante ka, tapos balang araw magtuturo ka. Siyempre, kailangan mo maging confident sa sarili mo kasi di lang naman ibang tao yung anin mo. Siyempre, yung mga bata yung tuturuan mo, mas gusto nila yung mas confident yung natuturo sa kanila ng mga bagay-bagay. Tsaka, isa pa, mas nakakaano yung confident ko kasi hindi ako mahiya na magsalita sa maraming tao. Mas ini-improve ko yung sarili ko na maging confident sa sarili ko. Kasi kung hindi ko yung characteristic ko bilang yung confident ko, wala akong mararating, wala akong puro hiya-hiya na lang ako. Syempre, ang kaya naging special characteristic ko yun kasi mas confident ako magsalita sa harap kahit na may time na nag-aalinlangan ako. Syempre, iniisip ko kung ano yung... Kasi dati, hindi naman talaga akong confident. Ganun. Siguro, kaya naging special characteristic ko na lang yung pagiging confident sa sarili. Kasi, natutunan ko na hindi pala importante sasabihin ng iba. Mas importante yung mga sasabihin mo sa harap ng maraming tao. So, para sa akin, kaya naging special characteristic ko siya. Kasi, natutunan ko na hindi ka dapat mahiya. Kung ano itsura mo, kung ano yung mga sasabihin mo, hindi ka dapat mahiya sa mga sasabihin ng ibang tao, sa sasabihin nila sa'yo kapag nakatalikod ka.
mas okay na maging confident ka sa lahat. Kasi dun mo mismo malalaman kung ano yung kaya mong gawin sa sarili mo. So, paano may a-apply yung special characteristic mo bilang future educator? Paano ko siya may apply? Siguro bilang ma-apply ko siya kasi 'di ba? Actually ngayon na-apply ko siya yung characteristic ko na-apply ko siya bilang future educator kasi syempre sa mga activities ko, sa mga reports namin, mas nag-improve pa lalo yung confident ko na magsalita sa harap, magbigay ng mga information or siguro pagdating ng pag nag-teacher na ako, dun hindi na ako masyadong mahihiya na magsalita sa mga bata kasi kahit na mga bata yan, mas kailangan confident ka magsalita. Dapat confident ka sa mga sasabihin mo. Dapat confident ka na totoo lahat ng mga sasabihin mo sa kanila kasi bata yan. Kahit hindi mga bata, kahit mga parents nila or ibang tao, dapat confident ka dapat sa sasabihin mo. Dapat hindi ka nahihiya or hindi ka nag-aalinlangan sa mga dapat sabihin mo. Ganun. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, for today's video, meron tayong magiging guest mula sa BPSU, Dinalpiang Campus. Isa siyang BSED student. Tatanungin natin siya about sa special characteristic niya and paano niya to may apply as a future educators. So, please welcome Abigail Arabejo. Ayun. So, Abigail, kamusta ka naman? Ayun, maayos naman at ito, kahit medyo nahihirapan is nagagawa naman yung mga ina-assign sa akin. Kamusta naman yung buhay mo bilang eduk student? Actually, hindi siya madali kasi unang-una sa lahat, malayo yun sa amin dito sa school. So, kailangan ko pang bumiyahe ng malayo para lang makapag-aral dito. And, syempre, minsan walang nakakasabay or pero kahit na ganun, pag alam ayun talaga yung focus mo, di ba, nagagawan naman ng paraan. And ayun, maayos naman. Hindi ka ba tawag dito, hindi ka ba nahihirapan sa ng oras mo, di ba? Lalo na malayong inuuwian mo. Hindi ka ba nahihirapan mag-commute? May times na nahihirapan ako, pero ina-handle ko naman siya kahit papaano. Kumbaga, iniisip ko kung ano yung priority ko talaga, kung school ba talaga o yung ibang mga inaasikaso. Di ba sabi mo malayo yung yung inuuwian mo? Di ba pumasok sa isip mo na mag-dorm na lang para less sa pagko-commute? Lalo na kung ginagabi ka sa pag-uwi, di ba? Wala kang masasakyan. Minsan, may mga nagsasabi na, uy, ba't di ka na lang mag-dorm kasi nga malayo yun sa amin. Pero, naisip ko din is, isa din kasi siya sa iisipin mo, lalo na kung hindi ka naman ganun, ka-pera, di ba? Kaya, mas naisip ko na umuwi na lang kaysa mag-aksaya pa ng, pera. Mas makakatipid tayo. Di ba bilang eduk student ka, paano mo na-handle yun? Napipressure ka ba sa mga pinapagawa or minsan napipressure pero wala eh. Pag may pangarap ka kasi hindi mo na maiisip yung pressure. Basta magawa mo kung ano man yung tungkulin mo bilang estudyante. Dumating ka na ba sa point na parang, syempre, di ba, ang sabi mo maraming pinapagawa sa inyo. Dumating na ba sa point na nabe-breakdown ka, parang inisip mo kung ipagpapatuloy mo pa ba itong pag-i-eduk na to or ititigil mo na kasi nape-pressure ka, maraming pinapagawa activities, halos sabay-sabay na. Di ba pumasok sa isip mo na gano'n? Actually ilang beses nang pumasok sa isip ko yun and pinanghinaan na ng loob na niisip ko na baka paano kung hindi ako maging successful sa pinili kong career. Pero ayun nga, hanggang ngayon nandito pa rin ako kasi may mga sumusuporta sa akin na sinasabi na kaya mo yan, na malalagpasan mo din yan sa una lang,
mahirap. Pero masasanay ka din. Mas okay yung ganun, na kahit napipressure ka, marami kang pinanguhugutan ng lakas, kaya marami nagsabi sa'yo na ipagpatuloy mo yan kahit na nahihirapan ka, ganyan. Sila nga lang parang nagiging lakas ko para ipagpatuloy ko. May mga magulang mo yun. Sa tingin mo, bilang student ka, sa tingin mo, ano yung special characteristic mo sa sarili mo? Siguro yung siguro bukod sa siguro yung hardworking. At saka yung siyempre kung may patience ka na sa mga gagawin mo, mas magiging matibay ka eh. Hindi ka panghinaan ng loob. At saka yung siyempre yung passion mo din sa ginagawa mo. Di ba sabi mo, yung special characteristic mo is hardworking. As a future educators, paano mo i-apply yun? Yung pagiging hardworking mo? Siguro yung maging ka lang, tutok ka sa kung ano yung talagang priority mo sa pag-aaral mo. Na gagawin mo lahat para lang makapagtapos ka. Na, ayun nga, bali, magiging porsigido ka na gawin yung mo bilang isang estudyante.